Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng OKC Thunder at ng Indiana Pacers. Same starting 5 lamang para sa Pacers, subalit inalis na nga ng OKC sa Isaiah Hartenstein at pinasok naman nila si Cason Wallace upang matapatan ang bilis ng Pacers. Unang puntos ng finals ay nanggaling sa MVP SGA. Week 7-0 run ang ginawa nila, subalit nakabawi din naman kagad ang Pacers at naitabla ang game sa 10 apiece. Ganun pa man ay pinapakita nga ng OKC kung bakit sila ang best defensive team. Ang efficient offense ng Pacers ay napersa sa 9 turnovers sa first quarter with 6 fouls, dahilan kung bakit nabaon nga ng OKC ang 29-20 lead patungo sa second quarter. Sa pangunguna yan ni Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 12 points, and once again big impact mula sa bench ang ginagawa ni Alex Caruso. Sa second quarter, kahit na napakadami na ng turnovers ng Pacers, ay nananatiling within striking distance ito. Nakakagulat nga ito dahil napakatindi nga talaga ng depensa ng OKC mga kaibigan, at mainit pa si SGA. Nagtala siya ng 19 points sa first half. Siya lang nga ang nagtala ng double digits sa OKC, subalit sapat na ito dahil naipersa nga nila ang Pacers sa season worst 19 turnovers sa first 2 quarters. Natapos ang first half sa score na 57-45, 12-point lead ng OKC. Sa Pacers ay walang kahit isang player na gumawa ng higit pa sa 8 points. Sa third quarter naman ay nagpapaulan ng 3 points si Lu Dort at gumagawa sila ng mga mini run. Subalit palagi nga may sagot ang Pacers at naibaba pa nila sa 6 points sa lamang ng OKC. Hindi nga nagpapaiwan mga kaibigan ng Pacers sa game na ito. Sa umpisa naman ng fourth quarter ay nagsisimula ng lumayo ang OKC at naipersa nila ang Pacers sa pinakamadaming turnovers ito sa isang playoff game sa kanilang franchise history. Ganun pa man, wala nga sa dugo ng Pacers ang sumuko, at sa uli ay another game winner mula kay Tyrese Haliburton, at nanakaw na nga ng Pacers mga kaibigan ang Game 1. Isama na din natin sa update na ito na may ilang players ng New York Knicks na hindi komportable at masaya sa presence si Rick Bronson o sa tatay ni Jalen Bronson sa team na isa sa mga assistant coach ng New York Knicks. Hindi tiyak kung ano ba ang totoong dahilan dito, subalit ang inaasahan na rason dito ay masyado umano itong nasusunod behind the scenes, at madalas ay pumapabor ito sa kanyang anak dahil syempre anak niya nga ito, at ang trabaho nga daw ay nahahaluan na ng emosyon at favoritism. Nakita pa lang nga natin na napatalsik ang kanilang head coach Tom Thibodeau, at ngayon ay hindi natin tiyak kung mapapaalis din ba sa team si Rick Bronson. Ganun pa man, posibleng ang hindi dito matuwa ang kanilang all-star guard Jalen Bronson. Ngunit hindi nga ito ang first time na nagkaroon ng problema involving ang tatay ni Jalen Bronson. Ayon kay Mark Cuban noon ay willing silang bayaran si Jalen Bronson ng malaking kontrata, subalit nagkaroon nga daw ng problema simula nang pumasok na sa usapan ng tatay nito, at nagkasagutan din nga ito at si Donte DiVincenzo noon, at sinabi nito na tatay ni Bronson ang coach ng Knicks. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?